bakit lang ako uli kasi parang may tatanong lang ako kung ano lang yung opinion niyo po about sa Kasi parang for me nag-fail na yung impeachment, parang imposible na kay VP Sara. So parang ano po siguro sa tingin niyo yung mga possibilities pa na pwedeng gawin ni Marcos tsaka yung mga cronies niya para mapigilan si VP Sara sa 2028? Aside sa I ombudsman. don't think they can, pag dumating na tayo sa 2028 and Inday is not impeached, is not assassinated, Yeah. they cannot do anything. They cannot do anything. So, ngayon, todo-todo sila. Ayun nga, yung ombudsman, pinipilit nila. Tapos yung revival ng impeachment, pinipilit Yeah. nila. But those are really going to be very, very... Kaya dapat Inday should be protected. Kasi talagang dadalihin nila yan kapag hindi talaga nila makuha sa santong dasalan si Inday. Papaspasin nila yan. Opo. So, ayun. Tapos, pero kung yung question mo na kung ano yung ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon to survive, Bongbong is in dire situation. Yeah. Yung sinabi ni Sas, tama yung sinabi ni Sas kanina na, ang tawag dito, ang pinakamahirap ang sitwasyon ngayon politically is si Bongbong Marcos. Kasi Yes. biruin mo, Opo. kailangan mo nang iasa ang continuity ng iyong term sa mga yellows. Tapos yung next topic ko, 6 points, Joy. Yung pang third ko, parang ang sabi sa akin, parang nung second quarter this year sana, parang magkakaroon ng kudeta. Parang ganun. Kaso parang tinarabaho ni na BBM, kaya hindi siya natuloy. Yun ang yan. Tapos, parang ang naging goal nila this year is talagang simutin lahat talaga ng pera ng taong bayan. Like sa PDIC, sa Gold Reserve, sa PhilHealth. Kasi, well, I can see that. Kasi, nag-jive sa reality. Oo, talaga kasi nga, confident na sila na hindi naman masasoli Paano isusoli, di ba? Nga, di ba sabi nga ni Sas na alam nila kung paano, di ba? Na hindi sila directly makokonek. Kasi sisimutin nila yan Sabi, sisimutin nila yan. Para kung ano man mangyari this year. Kasi medyo alam nila tagilid sila this year. Alam na nila na tagilid sila this year. Kaya ang goal lang nila, magsimot. Tapos, kasi ang sabi nila, if for example si VP Sara ang papalit, ubos na yung kaban, marami magiging problema si VP. Parang yun na magiging parang, ayun, ano mo yun, alam nila na doon bibigay nilang problema. O sige, papalitan mo nga ako, pero iyan ang problema ang ibibigay ko. Hindi ka rin magiging prinsesa kasi magdarahop ka sa paghihirap ng pera. True. Mahihirapan ka. Kasi kumbaga ilulugmok talaga Kaya medyo mahihirapan si VP Sara na yun, umangat. If ever na siya man pumalit kay BBM. Tapos, yung next topic ko is about out of topic talaga, about kay Madam Ontiveros. Antivirus. Kasi, sabi ko, bakit ganyan ba si antivirus? Kasi nga, ang sabi niya sa akin na parang, yan talaga is parang grupo talaga yan. Parang grupo yan. Kumbaga, alam naman ni Risa kung ano yung tama, pero kasi kung ano yung utos sa kanya ng grupo niya, ayun, susundin niya. Kumbaga, ganyan na si Risa hanggang mamatay niya. Parang yun sabi niya sa akin, word, na parang ganyan na talaga yan. And, kumbaga, alam niya yung tama, alam niya, pero hindi niya susundin. Kasi yun ang sabi sa kanya, parang gano'n. Tapos, yung sa mga... consistent. Tapos, agree. Oo nga. Tapos yung sa PNP naman, sa mga FP, syempre kailangan nila maging non-partisan. Kasi kapag naging partisan sila, syempre kakasuhan sila. Tapos, ang sabi niya sa akin, yung panahon ni PRD, kumbaga yung allowance ng mga PNP, mga FP, okay. Pero nung si BBM na, parang out of pocket na nila yung mga operations nila Alam mo yung, asan yung pondo? Diba? Asan, nawala yung pondo? Bakit dati may allowance ngayon? Kaya nga kaya nga diba sa absentee, diba, mas pabor, diba, yung senator sa mga absentee. Kasi nga,
sa totoo lang, alam nila yung nangyayari, hindi lang sila talaga makakipo. Pero ang sabi kasi, kapag yung majority ng tao is like gumalaw na or umalma na, wala na silang magagawa. Para yun ang sabi sa akin. Tapos ang sabi, kapag yung rally ngayon is hindi naging successful, like hindi na-pa-oust si Marcos, ang pinaka-lastro nila is maging ombudsman si Remulla. Doon tayo medyo dapat mag-worry kay Remulla. Kasi hindi niya rin ma-predict eh. I mean, hindi niya ma-predict yung 21 kung ano mangyayari, pwedeng favorable kay Bongbong, pwedeng hindi. Pero kunyari, hindi, kapag kunyari naging favorable kay, hindi naging favorable kay BBM or naging favorable, ang pinaka-lastro lang nila is yung ombudsman niya. Ang sabi kasi, parang yamado talaga katrabahuin talaga. Okay. Siyempre, ombudsman mo. Yung kay Remulla. Oo, grabe nga. Di ba may mga lumabas nga na na unsigned letter na pinoprotest si Remulla ng Employees Union ng Ombudsman. Ayun, yun na. Naalala niyo yun, may kwento ako dyan yung sinisigaw-sigawan ni Vargas yung HR head ng yung parang human resource, parang director siya na siya yung responsible dun sa pagre-release ng mga clearance. Sana nga, yun ni Kong Barsaga si SOJ. Yung parang, yung sa ombudsman, itapik niya. Sana itapik niya yung SOJ, yung ombudsman. At, kasi di mga satire na niya, sana i-include niya. Kasi parang wala pang topic si Kong... si John Dick yung binanatan niya. Oo, si John Dick. Sana mapasama sa mga post ni Kong. Kasi malakas kung kayo man ang bumanat, iba pa rin yung dating pag si Kong ang bumanat. Ayun. Anyway, tama. Okay, anything else, Harper? Wala naman na. Naubos na yung 6. First time ko lang dito. Sabihin ko lang na nakita na pala kita sa Maisog, Angeles, Joey. Parang, nung nakita nga kita, ang lit pala ng mukha mo in person. Tapos ako all black ka rin, diba? Ang kasama mo si Daniel Long, diba? Medyo payat-payatan ko. Oo, nagulat ako. Ang lit naman ng mukha. Hindi na ako nagpa-picture kasi naiya nga ako magpa-picture. Pero nakapagpa-picture ako nung kay na pambansang loyal ba yun, kay Boss Nada. Pero wala si Banat pa yun, diba, that time. Tapos umupo ka sa may gilid ng parang, umupo ka sa may gilid nung pagkarating mo, napagod ko siguro sa biyahe. Pero yun. Pero nag-hi ako sa'yo, hindi lang ako na-picture na iyakan. Oo. Picture lang, Char. Picture lang. Ayun. As if naman maganda yung makukuha ang picture mo sa akin. Hindi nga ako marunong mag-picture. Pero si Daniel Long, pag yan ako, Daniel Long, nakita ko si Daniel Long. May kasama pa kayo ng ibang boys, diba? That time. Kasi pasahero ko si Daniel eh. Ayun. Hindi ako marunong mag-project sa camera. Oo. So, okay lang rin yun na hindi ka nagpa-picture. Kasi kung nagpa-picture ka, feeling ko ang ala-ala ko sa'yo, baka yung itsura ka pero ganun na iba sa ko, alhitang mo ka, grabe. Kasi parang, hindi ko naman parang malapad, parang medyo pagsagay niya eh. Pero pag sa alhit pala ng mukha ng Joey. Medyo siopaw-siopaw, di ba? Medyo siopaw-siopaw. Pero in person, hindi kaya nga, inisip ko, bakit sinasabi na parang dilag-dilag ko? Parang, hindi naman. Kainis eh, no? Hayaan mo na sila. Anyway, thank you very much, Harper Jean. Ayan. Pero kapag gusto chika, okay ka na? Wala naman. Ang inaabangan ko lang, Miss Joey, yung collab nyo kay Direk Daryl. Yung sabi nga, tanungin ko siya ulit. Hindi na inaabangan ko kasi kay abang-abang yun eh. Oo. Oras na para imbitahan oras na para imbitahan si Ma'am Shi at magsalita. Ayun, yun lang yung looking forward doon. Okay. Sige. Thank you, Harper Jean. Drin and Vivian, ang tawag dito, isaran nyo na ang tindahan. Ano ang mga hanas ninyo sa buhay? Ako na lang. Na-stress ako kay sino to? Sila yun. Pero sige na, papatawarin na kita. Kasi mababait kami dito, charing. Ayun na lang, sa bukas, inisip ko pa nga kasi gusto rin kita makita in person. Kaya kung sa Campo Aguinaldo ba or sa Liwasan. Pero inisip ko kasi hindi pa naman mag-aabot tayo sa Liwasan. Papunta ka din na doon. Kung go ka doon, doon na lang ako kasi iniisip ko yung pauwi, di ba dito sa may Kawayan, may oras lang yung jeep. Kaya po,
Hindi ko alam kung pag dun sa Camp Aguinaldo, kung paano pa uwi. Di ba siyong ako? Ayun. Di ba mayroong mga Mekawayan Cubao? Ay, hindi ko alam. Kasi monumento lang alam ko. Probinsyana. Ano ba to? Kaya po, ayun. Mekawayan Monumento Cubao. Oo, merong Mekawayan Monumento Cubao. Mekawayan Monumento. Para sure ba ng monumento? Di ba ano naman, matagalan tayo yun, baka ano. Pero kaabuti na madaling araw, hindi ako uuwi. Magtanong ka kasi sa Cubao, meron doon mga, I'm very sure, merong sakayan doon na Cubao Mekawayan. Okay, sige. Oy, walang hindi pwede mag-grab me, wala akong pera, Casey. Nagbenta nga lang ako ng kuanik-anik dito sa apartment para lang magkaroon ng pamasa. No, X sa Grab. X sa Grab. Ayan. Sige po. Tapos, pero kung ano naman po, kung kunyari abutin ng umaga, hindi ako uuwi, ganyan, laban. O di kaya, ito, meron raw Trinoma Mekawayan. So, may oras ko kasi, yung iniisip ko, kasi baka hanggang 7 lang, 8, kung hanggang ano oras tayo. Pero kung abutin naman ng mga umaga na, okay lang, laban ako, edi stay, ganon. Sige. Sige. Sabay ako sa'yo. Kung nga sabay ka sa akin, kung sa Liwasan, ang alam ko yung pamonumento. Yung monumento, sakay ka ng jeep papuntang Oo, kaya pumunta ka ng monumento, kung Liwasan ka, monumento, tapos LRT, baba ka ng Loton. I-PM mo ako, Vivian. I-PM mo ako. Binigay ko na yung FB ko, ma. Hindi, i-text mo na lang. Baka naman yan ban mo na, chareng. Ayun. Hindi ko mahanap yung para mahihirapan ako block. Antong, i-text mo na lang ako. Ayan yung number ko dyan. I-text mo na lang. Sige po. Okay, sige po, ganun na lang. Ayun po. Yun lang, thank you. Alam, saya ko kasi noon nag-replay lang, tapos naabutan ko. Nung kay Daryl Yap, naabutan ko, papasok sana ako, kaya lang kasi ang dami ko soup call, nakakainis. Kaya, wag na nga, sabi ko, ano ba yan? Sagabal tong trabaho sa charing. Ayun, kaya, ngayon, ngayon may isang bantay din, kaya go lang. As yun na lang po, sa susunod na live, kapag nakaabot ako, akit-akit din ako ganyan. Kasi marami rin akong gustong i-share. Pero sa ngayon po, yun na lang yung sa bukas na lang po. Sana may mga makita ko dito na Pero kung pupunta ka Liwasan, punta ka na lang din po para masaya. Ganun. Ang tawag dito? Maliit yung Gcash. Okay lang. Makakauwi naman ako. Gcash. Che, okay lang po. May pera pa ako. Talagang nagbenta lang ako ng gamit para na may pamasahe. Pero okay, makakalaban pa sa buhay, mga mi. Thank you po. May nagko-comment kasi nakalagay, Gcash ko daw, ma. Uy, wag na. Padala ka na nila ng pamasahe. Ay, okay, basta i-text mo ako kung pupunta ka ng Camp Aguinaldo. Pero, very likely, maliit yung chance na makakapunta ako ng Liwasan. Kasi, pagka nagpunta ako ng Camp Aguinaldo, malamang magsistay ako doon ng matagal. Talagang laban ka, no? Yun nga, sabi ko nga, basta kahit abutin man ng umaga, go. Talagang laban na ako, di ako uuwi. Kahit walang palit-palit ng panty, okay lang. Dala ka na ng extra shirt. Tapos ng mga... Ayun po. Yun, thank you so much. Yun nga, basta pag nakaabot ako sa susunod, talagang lalaban ulit ako dito talaga. Ang dami ko share. Tsara. Okay. Sige. Thank you, Vivian. Thank you po, Miss Sass. Thank you. Ako, sobrang idol kita. Bata pa lang ako. Charing. Basta mga 2000... Pala mukha mo, Vivian. Mas matanda ka pa sa akin. Talaga. May pa lang, nag-ano ka pa lang dun sa UN ba yun? Yung nagsasalita-salita ka dun. Minsan nilalaban ka na namin sa... Nag-work kasi ako sa Smart, sa call center ng Smart dati. Talagang nilalaban namin kayo ni alam mo na, yung isa, Sleepy, ganyan. Talagang namin ngayon, Pero yun nga, mga nangyari na mga dapat nangyari. Masaya lang ako na nilalaban saan, Vivian? Alam mo na yung mga nang-joway sa inyo noon, na talaga, di ba, noon pa lang tawag na sa inyo troll, kala mo naman kung sino, ayoko na mag-talk, pero yung talagang nilaban talaga namin kayo. At masaya ako kasi ang galing, nakasama ko kayo kahit dito. Yun lang. Thank you so much. Ayun. Bata pa lang ako, talagang inaano na kita. Chusera kami. Ayun lang po, basta bukas. Kailan mo kami bigyan, bumaba ka na.
Sige po. Thank you so much po ulit sa lahat. Miss Laika at saka si Dean. Ay, at sa lahat. Okay. Salamat po. Thank you. Ayan. Dreams, ikaw nagbukas ng tindahan, ikaw rin na magsasara ng tindahan. Go! Hi po Hello, ulit. Hello. Ayan. Hi, Miss Joey, Miss Taz, Miss Laika. Umakit lang ako ulit kasi parang may tatanong lang ako kung ano lang yung opinion nyo po about sa Kasi parang for me, nag-fail na yung impeachment, parang imposible na kay VP Sara. So, parang ano po siguro sa tingin nyo yung mga possibilities pa na pwedeng gawin ni Marcos tsaka yung mga cronies niya para mapigilan si VP Sara sa 2028? Aside sa ombudsman. I don't think they can pag dumating na tayo sa 2028 and Inday is not impeached, is not assassinated. Yeah. They cannot do anything. So, ngayon, todo-todo sila. Yun nga, yung ombudsman, pinipilit nila. Tapos yung revival ng impeachment, pinipilit nila. But those are really going to be very, very... Kaya dapat Inday should be protected. Kasi talagang dadalihin nila yan kapag hindi talaga nila makuha sa santong dasalan si Inday. Papaspasin nila yan. Apo. So, ayun. Tapos, pero kung yung question mo na kung ano yung ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon to survive, Bongbong is in dire situation. Yung sinabi ni Sas, tama yung sinabi ni Sas kanina na tawag dito, ang pinakamahirap ang sitwasyon ngayon politically is si Bongbong Marcos. Kasi biruin mo, kailangan mo nang iasa ang continuity ng iyong term sa mga yellows. Yes. And diba? Akala ko sa okra. Sa okra. Yes. Oo. So, yun. So, parang yun ang yun ang pa-down na sila. Paano na sila. Pero po, how do you think? Ang tanong dyan is kung mapapadala aabot siya ng 2028. Ganun. Yeah, how do you think of yung kay Boying? Kasi 'di ba parang yung unang decision is na basura yung kaso niya with Senator Amy, then Senator Amy refiled it again. And then parang pinapa-inhibit yung OIC po yata ng ombudsman ngayon na bumoto or mag-decide kasi magkaklase daw sila. So, do you think it parang papabor ba ito next? Siguro baka sa next papabor ba kay Sen Amy or tuluyan nang mapupunta kay Boying talaga? Kasi parang pinipilit talaga na maraming problema si Boying. Maraming problema si Boying. Una niyang problema si Amy Marcos kasi ayaw rin siyang tantanan ni Amy. 'Di ba nga, nagkaso siya, dinismiss yung kaso ni Amy o nag-MR si Amy. Pagkatapos, nag-submit pa siya ng petition para i-inhibit si Vargas. So, number one sakit ng ulo ni Boying, si Amy. Pangalawang sakit ng ulo niya, si Atty. Torion, tsaka si Baste. Kasi 'di ba nagkaso nag-file pa pala. Yes, opo. Nag-file sila ng kaso. So, matindi rin 'yon at matalino to si Atty. Torion, nag-file sila ng 15, 16, nagtanong na agad sila ng status nung kasong final nila, in which Ombudsman Mindanao already replied that the case is docketed. Diba? Nalamangan sila ni Atty. Torion ng isang malupit nalamangan sila ni Atty. Torion ng sobrang malupit kasi parang kung final nila, just correct me dun sa dates, no? Para pagka-file nila, kinabukasan, nag-letter agad sila kung anong status nung kaso. Ngayon, si Ombudsman Mindanao nag-reply, yung kaso mo ay docketed na, kineme-kineme, ganyan-ganyan. So ngayon, docketed. Ngayon, ang plano sana nila, lahat ng kaso na ifa-file against Boying Rimulya ay hindi idadaket para hindi lumabas na active yung mga kaso. Kaso, talino si Atty. Torion, talino siya. Pagkatapos, yun ang pangalawang sakit niya ng ulo. Pangatlong sakit niya ng ulo, ito si Topacio, relentless din. Meron din po ba si Atty. Ferdy? Oo, kinasuhan rin niya sa ombudsman. Okay, I see. So mukhang malabo na talaga si Boying. Kasi parang yun yung last option nila si Boying. Ay,
kailangan niyang itumba yung tatlo, si Amy Marcos, si opo. Tony Torreon, at saka si Topacio. So it's getting really more difficult for him. So tingnan natin kung hanggang saan yung pambabrasong gagawin niya. Ayan. Pero po, how long kaya will it take for the JBC to select the next ombudsman? I mean, ipapaano sa president? Kailangan ba talagang nagbago ng nagbago ng mga committee membership. So ngayon, ang JBC kasi, may representative yan from the Senate and from the House. And since nagbago ang leadership sa Senate, nagbago ang leadership sa House, maaaring magbago yung representative ng dalawang institution na yun sa JBC. I see. Pero po, kung ano po yung narekomenda ng JBC together with the House and Senate, yun lang din po yung pagpipilian ng presidente ni Bongbong. Oo. Sino yung sino yung nandun. Yeah. So, no choice siya. Kung wala yung pangalan ni Boying doon, kung sino lang yung nandun, yun lang lalagay niya. Ayun. I see. Ayun lang naman po. Thank you. Okay, thank you, Drin. Teka lang, sa last topic pala before tayo mag-end live, meron akong gusto palang ipakita. Sa totoo lang, ano lang to, maliit na bagay lang to. Pero, it really shows yung pag-uugali nung BBM administration. Kasi, merong event na pinuntahan to si Bongbong Marcos. Tapos, parang yung sa mga bata, yung nagpakain siya ng mga bagets. Nagpakain siya ng mga bata. Parang gutom kitchen, gano'n. Yeah. Oo. Hindi yan. Iba yun. Sa ibang event pa to. Ibang event pa to. Yan. Oo. May isa pa. I was referring to this event. So, parang hindi ko alam kung anong klaseng event to. So, ngayon, merong batang nagbigay sa kanya ng isang supot ng okra. Ganyan. And then, of course, syempre, kinagabihan in order to maximize the full potential of the PR, okay? So, yung okra, niluto nila, pinakbet nila, tapos naging dinner daw ni Bongbong. At tuwang-tuwa siya. Ayan, at ang tawag dito. Actually, nagpanting talaga yung tenga ko dito eh. Yung nakita ko to. Yung binigyan siya ng bata ng okra, pagkas later on, inulam niya. Diba? Nagpanting talaga. Alam mo yung kung saan nanggagaling yung galit ko? Yung feeling hari. Alam mo yan yung parang o-offeran mo. Pumunta ang hari sa lugar ng mga bata. Ganyan-ganyan. Hi! Kwentong Bubuit. Jane Stacy. Hello. Shout out sa'yo. Ayan. Nandito si Kwentong Bubuit. Ayan. At titira niya ako ng stickers. Titiran mo ako ng stickers. Oo. Ayan. So, diba? Parang pumunta siya sa maliit na bayan ng mga bata. At ang bata ay nagbigay ng okra sa mahal na hari. At ang mahal na hari bilang humble na hari ay kinain niya ang alay ng isang batang paslit. Ganon. So, alam ko na ang intention talaga nila dito, gusto nilang magpa-cute. Gusto nilang magpa-cute na, binigyan ako ng batang cute ng okra, tapos ang cute-cute niya, inulam ko yung binigay niyang ulam. Pero yung fundamental flaw nito, feeling hari talaga si Bongbong Marcos. May pumunta siya dyan sa Tondo, sa Barangay 105 na nasunugan, tapos ninalaw niya si Isko. Kasi, alam mo naman, di ba, saan ba malapit yung Doneta? Sa Tondo. Sa mga pupunta doon. Tapos, optics pa din. Pangalawa niyan, may pinuntahan din siya. Yung parang pagkain, pakainin yung mga batang gutom kitchen, parang ganyan, na nag-prepare siya para magpakain sa mga bata. Alam mo yung mga bata, gutom na gutom. Kita mo sa mukha na mga inip na. Pero since may mga Victorian pa, iniintay pa yung mapakain. Pumunta pa siya sa mga magsasaka. Ang sipag niya ngayon tapos puro optics talaga, parang punta siya sa mga mahirap na lugar, namimigay na kung ano-ano. And what they miss out is while they try to project na humble yung pangulo, mababa ang loob, ganyan, pero putang ina talaga, inalayan ka ng okra. Hari. Di ba ganun yung mga hari? Yung mga pesante sa kanyang nasasakupan ay nag-aalay ng kanilang mga ani dun sa hari.
At depende sa alay mo, ang magiging kalugod-lugod sa hari. 'Di ba? Tangina kadiri. Sobrang kadiri. Tamang feudal lord ang galawan, sabi ni Francette Fontaine. True! 'Di ba? Sa totoo lang, gigil na gigil ako. Gigil na gigil ako na parang putang ina nito. Tapos pinackage pa niya into a cute storytelling. Kasi ang cute nung bata eh, oh. Ang cute nung bata eh. Ito talaga yung gusto niyong i-promote. Sana yan yung pinakain niya kay Nicole saka sa Backstreet Boys nung birthday niya. Charot. True. Ayun. Ikaw, Sasa, ano masasabi mo dito? Pathetic. Desperate. Ang masasabi ko dyan ay optics. Alam mo yung pinamumukha siyang relatable, pinamumukha siyang pumupunta sa Optics pero labas pa rin yung ugali. Alam mo ganito, anything that they hated from Lenny, yung mga BBM supporters, ganun ang ginagawa ni BBM ngayon. The only difference is, mas bagay kay Lenny. Mas kapani-paniwala yung kay Lenny. Oo. Mas kapani-paniwala yung kay Lenny kaysa dito. Nagigets nyo? Diba? Di ba yung biyan na nga tayo kay Lenny dahil ano ba si Lenny? May namimigay ng spaghetti nila. Na may Namimigay ng olives. fish cracker nung bumagyo. Hindi naalala niyo yung pandemic, namimigay siya ng spaghetti na may cover na parang sa si Darth Vader. Oo. So parang well, it's funny, pero that's Lenny. Alam mo yun, talagang it's very Lenny na talagang okay, gusto ni Lenny bumaba sa laylayan. Yun yung packaging niya na nung umpisa eh. Kailangan natin bumaba sa laylayan. So parang even though na if we're going to judge it as insincere or plastic, but at least it's on brand. Alam mo? Alam yung on brand. Pero ito, girl, hindi ka na namin kilala. Who are you? Parang, kasi si PRD hanggang sa dulo, hanggang nasa kulungan na, PRD pa rin siya eh. Alam mo yun? Duterte pa rin. Alam mo yung walang, it's, the Duterte. Duterte yan eh. Gaganyan ka na, Duterte. Ito talaga. That's why this is not gonna stick. Because it is not how people know you. Hindi ba? So, sana lumusong din si BBM sa baha, no? Parang si Lenny. Well, at least si Lenny kapani-paniwala kung lulusong siya sa baha. Alam mo yun? Mas kapani-paniwala si bakla. Alam mo yun? Between BBM and Lenny, doing something like this or relating to ordinary people, mas maniniwala ako na there is more sincerity in Lenny because Lenny is one of them. Lenny is not from a super elite family. At least there is something between them that connect them. Ito, sana noon pa, ganyan ka na. Hindi ka naman ganyan nung senador ka. Hindi ka naman ganyan nung wala kang trabaho. Nung nagba-vlogging ka, ano ginagawa mo? 'Di ba? Nung yung vlogger. Hindi naman siya umaarte, 'di ba? Parang wala kang it's ganun pala siya. Yung hindi pa surprising kasi alam mo wala kasing story ganun eh. Kasi si PRRD, marinig ka ng story na alam mo si PRRD nagda-drive ng taxi na tsempohan nga ako eh. So, alam mo hindi siya PR. Alam mo yun, it's not for PR purposes. It's actually being done by the person without anyone looking, without any camera. Ito talaga, girl, talagang it's just
that's why you know that they are now grasping for relevance. Alam mo yung kung paano ba tayo magiging relevant sa buhay ng mga Pilipino ngayon, emerut kasi sa akin sa Desperado, ang dami niyan ngayon nagkalat. Iba't ibang style, pero sa akin nakikita ko Desperado na nga kasi nga look at the survey that they released na binibira-bina nila naungusan na si BBM 75%, si Martin 67%, si Sara 53, ganyan, 58. So parang dude, it doesn't, kung ganyan kalaki yung trust rating mo, unang-una, bakit mo tinanggal si Martin? So, nung wala si Martin, it already cast doubt on that survey. That's a fly-by-night survey. Alam natin yan lahat. Ghost survey. Yun ang tawag na ghost survey with ghost respondents. Or baka di ba? And ang eksena niyan is that they are wala. Hindi ka naman magiging tong desperation kung mababa ka na talaga eh. Alam mo yon, mababa ka na lang talaga. You are, alam na lahat ng politiko yan. Kasi a lot of politicians usually conduct in-house survey. Hindi ba? So, you know that it is over. Di ba yung pinakalas nga ata, yung 9 na lang siya or something. Somewhere. 12 yata. Plus 12, parang ganyan, net ano niya, plus 12. So, kaya nga ano siya ngayon eh, he is just, kaya nga siya busy ngayon eh, 'di ba? Kaya nga siya busy magagaganyan eh. He is just actually relying on the loyalty, whatever it is, of the yellows to him. And alam naman natin, which is grounded on very very flimsy flimsy na foundation. Yeah, kasi it's only up to BBM is useful to yellows, 'di ba? Yeah, kaya nga si BBM hawak na sa bayag ng mga yellow. Kasi nakakatuwa yung ng buhay. O itinapong kaaway kayo dati, itinapong ka ng mga dilawan, nakabalik ka sa power, pero anong lagay mo ngayon? Wala, tuta ka ng mahawak ka ng mga dilawan, tuta ka. Saka depende ka sa kanila. So, ganun pa rin. Kasi yung sabi talaga ni, unang-una, why do you need to clarify na hindi yan anti-BBM? Nagigets nyo mga kababayan? Ibig sabihin, hindi namin to gagawin na laban sa'yo. And do you really think that they're doing it with a pure heart? And a pure intention? Diba? Pure heart and pure intention. And, because they love BBM, because they believe that BBM is the best president ever. No. Meron na yang, sige, hindi kami mananawagan na mag-resign ka. Pero, 1, 2, 3, 4, 5. Tama ako mali. Yung mga leaders na kakamping. Ano yan? Really? Sinabi mo na lang na... All of a sudden, bigla kayong, nag-switch kayo ng fuse? Bigla diba? Naniniwala ka sa kaibuturan ng iyong puso? Na meron yang may quid pro quo. Kasi, hindi mo pwede na magkaaway kayo ng bonggang-bongga, tapos biglang every September 21, anti-Marcos kayo. And then suddenly, hindi ka na anti-Marcos on September 21. So, meron yan silang quid pro quo. I'm pretty sure ang quid pro quo niyan is sila yung susuportahan niya ang magiging ang pambato ng dilaw sa 2028. That is all there is to it. Yan na yan.
bibigyan mo kami ng makinarya, ganyan, ng pera, salapi, etc., etc., para matalo si Sara. That is there is to it. So ngayon, kasi wala na si Martin eh. Martin is practically nothing sa equation na to. Yeah. Kaya nagtagumpay ang Yellow. Kaya nga, I have a very huge feeling na nagkaroon ito ng matinding bangayan. Ay, tangkalin niyo yun si Martin. Alam mo yun, syempre mag-aaway-aaway kay tatlo. Hindi pwedeng tatlo magkasalo. Magkakaselosan yan. Ang threesome, masarap lang yan sa una. Pero pag paulit-ulit kayo, magkakaselosan yan. Oo, syempre parang, ay, bakit laging sa kanya yung ano? Diba? Hindi ba? Sa kanya lagi facial, sa akin hindi facial, ganon. Di ba? Bakit yung kipay niya nilalapa mo, yung akin hindi? Ganyan. So hanggang tumodo-todo na yan. Sot or ping, no? They will have a candidate. Siyempre, kailangan mong bigyan sila ng Andalusia, di ba? May mga 1, 2, 3, 4, 5 demands. Saka dapat, ang mga politicians namin hindi kasali sa masasama sa flood control fiasco. Alam nyo na. So ngayon, kaya nga, ang nangyari, nag-cut off. Hanggang 2016 lang. 2016 to 2025. 2016 to 2025. Pero ano sa totoo lang sa? Bakit hindi from 2010? Bakit hindi isama yung ng dilaw? At yung quid pro quo? Sa totoo lang natatanga switch kay quick. Naawa ko sa kanya. Kasi ang ending ngayon, parang yung galit na galit sa'yo, pinatalsi kayo noon, syempre sama-sama ng loob mo, pero ang ending ngayon, nakadepende ka na naman sa kanila. O di ba, ang tanga mo kasi, okay na sana yung unity, anong ginawa nyo? So ang ending ngayon, ayan, diyan ka sa mga dilawan na din nakadepende. Kailangan mo silang ligaw, kailangan mo utuin. And this is, I think, the sabagay, wala naman masyadong option si BBM, but he is entering the 86 era again, na kung saan hawak na naman ng bayag nila ng mga hawak na naman ang bayag ng mga Marcos ng mga Yellows. 'Di ba? Ayun. So tapos and this time, hindi to katulad ng tatay mo, Bongbong. Kasi yung tatay mo, meron talagang taong nagmamahal sa kanya. May talagang mga legit na mga legit na mga tao. At that time na pinalayas yung tatay kayo no 1986, may mga taong up to the last moment nirerespeto si Ferdinand si senior, 'di ba? Tapos meron talaga siyang mga legit na mga loyalista. Ito, di ka mahal ng tao, Bex. Pagkatapos, yung mga pinlis mo na mga oligarchs na tropa mo, negosyo lang ang tingin nila dyan. Negosyo lang tingin nila sa'yo. So they're not going to defend you. They're not going to fight for you. They're just going to move on to make their business thrive. They're not going to pay attention to you when you are when you are no longer in power. So excited ako sa mangyayari sa 21 moving forward. Ayan, yung internal na gulo ng mga Yellow. Ayan. Yung consequences pagka kunwari naging violent tapos magkaroon ng martial law. I would like to know, how it's going to pan out. At ayun nga, gaano karaming mga Duterte supporters ang mag-show up. At gaano karaming mga tao na truly anti-corruption ang mag-show up. Ayun. So, exciting times. Exciting times. Ayan.
Okay? Anything else? Sarap na natin ang tindahan, alas 4 na. Antok na ako. Okay. Ako lang ingat na lang. Excited. Ako, ang gulo-gulo naman. Sumama ka na sa akin sa Sunday. Ang gulo-gulo. Alam mo, parang ang isang way na lang, hindi ko alam kung ano magiging way out ng Pilipinas dito. Pero ang nakikita ko lang talaga kung ganito kagulo, dapat magkaroon ng catalyst or something para bumalik uli sa dati. Sabi ni Ray Ginto, ano masasabi ni Amy if Bongbong is with yellow? Si ay allergic talaga siya sa yellow. Yun ang alam ko talaga. Allergic talaga siya sa yellow. Kaya nga siya galit na galit doon sa mga nakapalibot doon sa kapatid niya. And she has been very, very vocal about it. Ang nagulat ako, yung sinabi ni Direk Daryl na si Sen Amy, gusto niya nang matapos yung presidency ng kapatid niya. Kasi akala ko si Sen Amy would still push for the term of his brother na matapos Ganon. Na umabot hanggang 2028. Yung pala, ang personal stand daw ni Sen Amy is gusto niya na matapos na yung leadership ng kapatid niya. Bumaba na. In fairness kay Madam Amy, bilib ako sa kanya. Consistent, walang pagbabago. Then habang lalong lumalala, lalo rin siya nagiging palaban sa kapatid niya. Oo. I think because alam niya yung unang-una takot siya sa karma. Takot sa karma si Sen Amy. That I know. Talagang takot siya sa karma. Tapos pangalawa, ang politics niya talaga, yung politics niya sa tatay niya. So kung para sa kanya, hindi niya kumbaga parang ang ni Sen Amy, when push comes to shove, pagdating sa politika, ang susundin ko yung politika ng tatay ko. Kung ikaw, hindi mo sinunod yung politika ng tatay ko, tatablahin niya. Within family, tatablahin niya. Ganun. I think she demonstrated that enough yung aspect na yun. So, alam niya na nung tumaya siya sa mga Duterte, alam niya na ang kasama kasi doon is yung redemption ng apelido niya. Kasi alam niya na that's the only way para ma-redeem niya yung pangalan niya. You have to be loyal with the Dutertes. That's the only, wala namang ibang way para ma-redeem ang pangalan ni. Hindi mo pwedeng awayin yung pamilya ng tao nagpalibing sa tatay mo. And after this, kahit yung mga anak-anak niya ni BBM, even yung mga ibang Marcos, I don't know lang kay Madam Amy kung makakaligtas pero after this, wala na. Diba? Ayun. Hosya. Sige na, matulog na tayo. Maraming salamat. Ang kwentong barangay. Alam nyo, seryosuhin na natin yung nangyayari dito sa barangay natin. Yung, wala akong makwentong barangay Wala akong makwentong barangay. Pero, maraming mangyayari at maraming sorpresa ang magaganap. That I know. So, ako, last message to everyone. Okay? Pwede kayong pumunta sa Liwasang Bonifacio. That's a DDS gathering. Okay? Pwede rin kayong pumunta sa Camp Aguinaldo kasi nandun yung mga retired military. Okay? I am banking on the wisdom of the retired military. My God. Grabe na yung mga pinagdaan ng gera nito. Literal na gera and other gera. And they are very, very tactical. For me, dapat ang pakinggan natin yung mga retired military ngayon. Let them lead. Let them lead. Let them lead this. Ayan, okay? So ngayon, yung mga putak ng putak, ay dapat dito, dapat dyan, dapat ineme, ganyan-ganyan. These are the things na pinag-isipan na ng ating mga retired military. So please, wag po kayo magpadala dun sa mga tao na, dapat ganito, dapat hindi ganyan ginawa ninyo, yung mga ganun-ganong etchos. Okay? Kasi above anything else, ang pagkakatiwalaan ko pagdating doon sa mass movement dito sa Pilipinas ay number 1 yung nandito sa Pilipinas. Okay? Number 2, I would rather trust the retired military dito sa movement na to than anyone else. Sa akin lang, hindi not just possible. kahit ano sa buhay nila.
As much as possible kung lalabas kayo para safe at sigurado, dun kayo sa Aguinaldo, sa mga retired military. Huwag na kayo magtangka sa EDSA or sa Luneta kasi delikado. Saan kayo magtitiwala? Sa mga corn beef o sa mga retired military? Correct. Actually, yun na nga naka-receive na nga sila ng intel that it is already infiltrated. Ayan. So, yun. Okay? Ayun lang. Siya. Sige na, magpaalam na tayo. Maraming salamat, Sas and Mami Laika. Ibababa ko na kayong dalawa, ha? Yep. Thank you.